Dear Lady Love TV. Ruined Fairy Tale with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikapitong bahagi. So, bata ka pa lang, lagi ka nang nasa lusilidad. Halos hindi mapigilan ni Cassie ang excitement habang nakaupo sa passenger seat sa tabi ni Raffy. Nanatiling nakatitig ang binata sa daan ng tumango. Yes, simpleng sagot nito. So, matagal pa ba tayo? No, ilang minuto pa. Less than 10? Ilan ang mga bata sa lusilidad? Pagdating natin makikita mo. Galit ka ba sa akin? Napabuntong hininga ito. No. What made you think that? You've been so very quiet. I'm just tired. Nadadaldalan ka na ba sa akin? This time, kumibot ang mga labi nito. Naramdaman niya ang pamilyar na mga paru-paro sa sikmura sa pagngiti ng binata. She really liked his smile. Kanina pa ito halos hindi siya imikan mula nang umalis sila ng hotel. Pagbalik nito mula sa lab ay ganoon na ito. Ang sabi ni Nana Sonia, kinausap daw nito sandali ang daddy niya pagdating nito sa hotel. Hindi niya maiwasang pag-isipin kung ano kaya ang pinag-usapan ng papa niya at ng binata. She pursed her lips and decided not to think much about it. Sabi ni Sid, kung takbuhan ang pagsasalita, mas mabilis pa ako sa cheetah. Nakangiting aniya. Kumunot ang binata. Napagaya tuloy siya. We're here, he said curtly as she parked the car beside a big yellow gate. Agad na wala ang atensyon niya sa bugnuting katabi. Excited siyang napatingin sa labas. Nasa outskirt ng Makati ang La Soledad, pero kung titingnan ay aakalaing nasa probinsya sila. Napapalibutan ng mga puno at halaman ang nasabing ampunan. Puno ng kaba at excitement na kinalas niya ang seatbelt. Hindi na niya hinintay si Raffy na pagbuksan siya ng pinto at agad siyang bumaba ng kotse. Daladala mga pasalubong. Halos sumakbo rin siya papunta sa gate. Raph, hurry up! Lumabas ang binata mula sa sasakyan na dala-dala mga overnight bags niya. Binigyan siya nito ng matabang nangitingin at pinwersa niya ang puso na kumalma. Dapat ay masanay na siya, pero laging tila kinakapos siya ng hininga sa tuwing tinitingnan ito. He was just so gorgeous without even trying. We're only staying for 2 days and 2 nights, Cassie. Why the hell do you have 5 bags? Oh, shut it. I'm a girl, you know. Hindi niya na ito hinintay at pinindot na ang doorbell. Matapos ang ilang segundo ay nakarinig siya ng mga pagtili at pagtakbo. Matapos ang ilang sandali ay bumukas ang gate at humantad sa kanya ang 6 na matatabang paslit. Hula niya ay nasa pagitan ng 3 at 6 ang edad ng mga ito. Pulos malalapad ang ngiti ng mga ito. Bago pa siya makapag-react ay sabay-sabay na tumili ang mga chikiting. Sabay-sabay siyang niyakap ng mga ito sa binti. Napatili rin siya. Pasalubong, pasalubong. Natagpuan niya ang sariling tumatawa habang hila ang mga ito. Hey, careful, don't drag her. Narinig niya ang sigaw ni Raffy. Pero hindi ito pinakinggan ng mga bata. Hindi niya rin ito pinakinggan. Masaya siya nagpahila sa maiingay na paslit papunta sa tahanan ng mga ito. La Soledad was awesome. Puno iyon ng mga bata, mga teenagers at ilang matatanda, at ang iingay ng mga ito. She loved it. Para iyong isang napakalaking pamilya. Only child ang pareho magulang niya at gayon din ng mga lolo at lola niya. Dahil doon ay kahit mga pinsan ay wala siya. It was utterly depressing. Kaya ngayong napapalibutan siya ng maingay na bata at iba pang mga nakatira sa La Soledad, ay hindi niya maiwasang isipin na ganito siguro ang feeling ng isang malaking family reunion. Gusto niyang iuwi ang mga ito sa bahay para lagi niyang kasama. Or maybe she should stay with them. Matapos ang tanghalian at kaunting pahinga, the kids dragged her to the playroom. Hindi niya maintindihan ang ibang mga laro ng mga ito pero sumusunod lang siya. In essence, habulan at tilian lang ay masaya na ang mga ito. They just love running, hugging, jumping and screaming around. Game siya doon. Pagkatapos, nagpatugtog ng rock song ang isa sa mga bata at nagsasayaw. She happily joined them. Dancing ang pinaka-sports niya. Ayaw siyang payagan tumakbo o mag-swimming ng mga magulang, ni ayaw siya ng mga itong paglaruin ng kahit anong ball game. Kulang na lang pati Jackson ay pagbawal sa kanya. Ngunit sa kung anong dahilan ay okay lang ang mga ito sa pagsayaw, so she made the best out of it. Nagpasikat siya sa mga bata at pinakitaan ng mga ito ng jazz, ballet at hip-hop. The kids giggled and clapped at her. Hapon na nang mapagod ng mga ito at bumulagta na lang sa sahig. Napapatungan ng rubber tiles ang sahig.
kaya hindi siya nag-alalang baka malamigan ang likod ng mga ito sa semento. Pagod na rin, bumulagta rin siya sa tabi ng mga ito. 3 children snuggled beside her and hugged her. Nakangiti niyang niyakap din ng mga ito. Napataas siya ng tingin at nakita niya si Rafi na nakatayo sa may pintuan ng playroom. He stood there, his posture tense and his gaze ablaze as she looked at her. Sinubukan niyang umayos ng upo para tawagin ito, pero ninigas lalo ang katawan ng binata. Pagkatapos, walang sabing tumalikod ito at malaking hakbang na naglakad palayo. Tila may mariing humawak sa puso niya na makita itong tumalikod. Iniiwas niya ang tingin sa pintuan at pinukol sa kung saan. Nang maghapunan ay nanatiling tahimik si Rafi. His chiseled features were drawn tight as he ate his food. Hindi na niya napigilan ang sarili. His tense mood was killing her. Rafi, anong pinag-usapan niyo ni Dad? His posture became even more tense. Nanigas din tuloy siya. Mabilis na bumuka ang kanyang bibig. Did he say something about the engagement? Is he pressuring you? No, it's not like that. Ibinaba nito ang kubyertos at sandaling hinilot ang noo. Lalo siyang kinabahan. Sigurado siyang may kinalaman sa kanya ang pag-uusap ng dalawang lalaki. It's okay. Don't worry. I just talked to him about work. His mouth curved into a smile but she could see that it was forced. Tumango siya at iniiwas ang tingin dito. He suddenly looked so stressed and she felt so bad for adding to it. Muli niyang binalikan ng pagkain. Sigurado siyang pinipressure ng daddy niya si Rafi at tungkol sa engagement. Marahil dahil nakita ng ama na gustong-gusto niya ang binata. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Yes, there was no point in denying it to herself. She liked Rafi. She liked his dry humor, his frowns, his smiles, his thoughtfulness, and even his moodiness and temper. Apart from that disastrous first night, he was wonderful. At kahit nga ng unang gabing iyon ay hindi pa rin niya maituturing na lubusang masama. She kissed him back after all. Lumunok siya at pinilit ang sariling ipagpatuloy ang pagkain. She should really stop this. Hindi siya manhid. She might be a spoiled rich kid, but she was not stupid. Unlike her, she knew Raph did not develop feelings for her this last week. He was nice to her but that was it. Madalas ay pansin niya na pipilitan lang itong manatili sa tabi niya, na para bang gusto nitong pumunta sa ibang lugar. Kagaya na lang ngayon. Nag-init ang mga mata niya at kinakabahan siyang baka makita iyon ng mga kasama nila. Mabilis siyang kumurap. Cassie, what's wrong? Raph's worried voice made her blink harder. Mabilis siyang uminom ng juice para bigyan ng kaunting sandali ang sarili nito at harapin. Nothing. Medyo nasamid lang. Mabilis niyang iniiwas ang tingin dito. Pero hinawakan siya nito sa balikat. You look pale. Napagod ka ba? You want to rest now? No, I'm okay, really. Mabilis siyang umiling at iniiwas ang sarili rito. She saw his eyes widen, but she only looked away again. Kailangan na niyang simulan ng pagdistansya rito. Sa makalawa na ang deadline ng 2 linggong trial engagement nila. Kailangan na niyang sabihin sa ama na tapusin ang engagement niya sa binata. Tinupad ni Rafi ang part nito kaya kailangan din niyang tuparin ang kanya. It was not his fault that he did not develop feelings for her. So she had to be a big girl and suck it up. Masigla siyang ngumiti at nakipagkwentuhan sa katabing dalagita. Determinado siyang pansinin ang binata na naguguluhang nakatitig sa kanya. Na matapos ang hapunan ay nagpresenta siyang tulungan linisin ang mga bata. Matapos mabasa at muntika na ring madulas sa awa ng Diyos, ay nairaos niya ang paghuhugas sa 6 na mga paslit. Siya na rin ang nagpatulog sa mga ito. Na makatulog na ang mga alaga, feeling niya ay expert na siya. Nakangiti niyang pinagmasdan ang mga ito. Pagkatapos, sandali niyang nilibot ang mga mata sa silid ng mga bata. Simple lang iyon at kakaunti rin ng mga laruan sa loob. Mayroon pa nga mga laruan na sirana at puno ng mga tahi. Mainit siyang napangiti. Dito sa loob ng maliit na silid kasama ang 6 na humihilik na mga bata, ay totoong naramdaman ni Cassie na ang La Soledad ay isang tahanan at hindi isang ampunan. Sa tahanang ito halos lumaki si Rafi. He lived a simple but loving life with these people. Sigurado siya, malaking porsyento ng pagkatao ng binata ay dahil sa lugar na to. Lahat ng mga batang lumaki rito ay galing sa mga mapang-abusong pamilya. Rafi had been with them since he was a child, growing up with them and helping them heal. She felt a strong sense of pride and admiration for the man that he was. Nayakap niya ang sarili.
He was really a good person. Sigurado siyang maswerte ang babaeng mamahalin nito. Nag-init ang mga mata niya at malakas niyang tinapik ang sarili sa mga pisngi. Go, you're such a crybaby, Cassie. Saway niya sa sarili. Masigla siyang ngumiti saka lumabas ng silid. Paglabas ay nakabungguan niya ang isa sa mga teenagers. I'm sorry. Hindi na ito naghintay na sumagot siya dahil nagmamadali ulit itong tumakbo. Sinundan niya ang dalagita. Sa kusina ito dumiretso at pagdating doon ay nahilo siya sa dami ng tao. Hindi maganda o gaga mga ito sa pagluluto at paglilinis. Hinagilap niya ang isa sa mga teenagers. Jan, anong meron? May darating kasing bisita bukas. Ngayon lang sinabi sa amin kaya nawindang kami. Sinong darating? Mga dating nakatira dito. Hindi nila gusto maghanda pero si Mama makulit. Iyon lang at tumakbo na si Jan palabas. Cassie? Nagulat si Mama Helen nang makita siya. Si Helen o Mama Helen sa mga bata at residente ng La Soledad ay tumatayong ina, tagapamahala at number 1 disiplinarya ng ampunan. Nagmamasa ito ng harina sa isang malaking mesa. Ano ginagawa mo dito? Magpahinga ka na, gabi na. Huwag mo na munang intindihin dito. Okay lang kami. Mabilis siyang umiling. Hindi, okay lang po ako. Tutulong po ako. Agad siyang lumapit kay Ate Yoli, isang middle-aged na babae. Hindi na ito nag-inarte at binigyan siya ng gagawin. Pinaghiwa siya nito ng mga rekado. Sino pong darating? Aniya habang naghihiwa ng kamatis. Si Jan at si Jessie. Yung mga anak nila. Galing dito si Jan at Jessie. Sa Davao na talaga sila nakatira, pero may communication pa rin naman sa amin. Tumango siya at nagpatuloy sa paghiwa. Maliit na salo-salo ang hihanda ni na Mama Helen, pero dahil madami ang tao sa La Soledad, madami ang kailangan nitong iluto. Pakiramdam ni Cassie ay nahiwa at nabalatan na niya ang lahat ng gulay sa bahay kubo. Huling batch na ng patatas na binabalatan niya nang bumukas ang pinto at tumambad doon na nakakunot noong si Rafi. Magkasulubong ang kilay nito at magulo ang buhok, na tila ba ilang beses nitong sinuklay ng daliri nito roon. Lumigid ang tingin nito sa silid at huminto sa kanya. Nakita niya na wala ang tensyon sa balikat nito na makita siya. Pero nang bumaba ang mga mata nito sa ginagawa niya, ay muling nanigas ang mga iyon. He angrily strode towards her. What the hell are you doing? Hinagilap nito ang kamay niya at nagpapitlag siya. Ano ginagawa mo dito? Do you know what time is it? You should be sleeping. Masyado siyang nagulat para sa makasagot agad. Si Mama Helen ang sumagot para sa kanya. Pasensya na Rafi. Nagpatulong kasi kami. Pagod na siya. What were you thinking? Hey, dun siya natauhan. Hinatak niya pabalik ang kamay mula sa binata. It's not their fault. Ako yung nagpresenta. It's their fault. Alam nilang may sakit ka. Stop it. You're overreacting. I am not overreacting. Rafi, Cassie. Nakapamaywang na si Mama Helen at naniningkit ang mga mata nito. Bigla ay naalala ni Cassie ang Mama Sonia niya. Sa tingin niya ay magkakasundo ang dalawang ito. Kung gusto niyo mag-away, doon na kayo sa kwarto niyo. May ginagawa kami dito. Matatanda na kayo. Sige na. Shoo! Winasiwas pa nito ang kamay para itaboy sila. Nagbalik sa ginagawa mga tao na hindi napansin ni Cassie na sandali pa lang tumigil para panoorin sila ng binata. Muli niyang naramdaman ang pag-init ng mga mata at matalim niyang tinitigan si Rafi. Nagulat ito sa galit niya. Cassie, inis niyang tumakbo at palabas ng kusina. Cassie! Hindi niya ito pinansin at tinakbo niya ang silid, pero maagap nitong naabutan siya sa living room. Let go, you ass! Nagpumigla siya mula sa hawak nito, pero masyado itong malakas kaysa sa kanya. His steely arms kept her firmly locked against his frame. Tumili siya sa sobrang inis nito. Hinila siya nito papunta sa kwarto. Bitaw! She screeched. Hinila nito sa pabukas ang pinto ng silid at itinulak siya papasok sa loob. Isinara nito ang pinto at inilak iyon pagkapasok. Tuwid siyang tumayo at buong talim itong tinitigan. What's wrong with you? How could you be so rude to them? Hinila siya nito papunta sa kama at tinulak siya roon. Ano ba? Asik niya. Pero hindi siya nito pinansin. Lumuhod ito sa katabing cabin at may kinuha roon. Mariin siyang pumikit at pinaalalahanan ang sarili na may sakit siya sa puso at kailangan niyang kumalma. Pagbalik ng binata ay umupo ito sa tabi niya at hinila ang kamay niya. Dapat nakita nila na hindi ka marunong maghiwa ng kahit na ano. Matigas nitong sambit habang dinadampian ng bulak na may betadine ang maliit na sugat sa kanyang daliri.
Agad niyang hinila ang kamay, pero mahigpit itong hinawakan nito. They're just small cats. It's no big deal. Hindi siya pinansin nito. How could someone have this many cats? He murmured angrily. She wanted to cry again. Well, sorry for being stupid. I never said you're stupid. Inis siya nitong pinukulan ng tingin bago ibinaling muli sa paggamot sa mga sugat nito ang tensyon. Pinwersa niya ang sariling huwag umiyak na parang spoiled brat. Magkasalubong ang mga kilay ng binata habang nakatuon sa kanyang kamay. His sensual mouth was pursed in a tight grim line as well. Napakaseryoso ng itsura nito na tila ba napakahalaga ng ginagawa nito. She bit her trembling lips. They were only small cats. Bakit nito kailangang mag-aalala ng ganito? Mariin niyang kinagat ang labi at iniiwas ang tingin dito. Kasalanan talaga ng binata kung bakit mahuhulog na ang loob niya rito. Kumurap siya para pawiin ang luha. Napadako ang kanyang paningin sa mga kamay nila. Her hands looked so pale and fragile in his big tan hands. Hindi gaya ng sa kanya, ramdam niya magaspang at matigas ang palad ng binata. Marami na siyang nakitang kamay ng lalaki. Sid's hand and her father's hands for example. Pero kay Rafi lang ang sobrang iba. Their hands looked so different, as if it was a screaming statement of the enormous discrepancy between them. Nanikip ang kanyang dibdib at hinila ang kamay mula rito. Okay na ako. Kaya ko na. Thank you. Nakita niya nagulat ito, pero hindi niya pinansin. Mabilis niyang hinalughog ang first aid kit para sa band-aid, pero maagap muli siyang napigilan ng binata. Here, inabot nito sa kanya ang ilang plasters. Kinuha niya ang mga iyon at tinilagay sa kanyang daliri, na matapos ay tumayo siya mula sa kama, pero hinawakan siya ni Raf sa braso. Hinila siya nito ulit paupo. What's wrong? His voice was soft and soothing as if he knew that she was terribly upset. Umiling siya at binawi ang braso, pero hinila lang siya palapit ng binata. What's wrong? Hinawakan nito ang kanyang baba at inangat ang mukha niya rito. She found herself staring at his intense dark eyes. Nanginig ang kanyang mga labi. Nilapat niya ang mga palad sa matipuno nitong dibdib at itinulak ito. She didn't like being this close to him. Napakunot noo ito. Tila ba hindi nito gustong itinulak niya palayo. What's wrong, Cassie? You. Sagot niya nang hindi nag-iisip. He tensed and she wanted to slap herself. She was such a bitch. Mabilis siyang umiling. I'm sorry. I'm just pissed at what you do right now. Dahil sa'yo baka galit na sa akin si Manang Helen. Don't worry about that. They're not angry with you. Yes, but I'm sure they no longer like me very much. Para kasing pinalabas mo na kasalanan nila at pinagtulong nila ako doon. Malamang nagigilty sila dahil napagod ako. Tumiimbagang ang binata at iniiwas ang tingin sa kanya. Nakita niya naging tensyonadong muli ang mga balikat nito. You don't have to worry about that. And there's really no big deal even if they don't like you. Dapat ay sinampal na lang siya nito. Pakiramdam niya ay sinabi nitong wala naman siyang halaga sa mga tao roon. Kaya walang kaso kung hindi siya magustuhan ng mga ito. She felt her eyes burning with tears again. He stiffened. Cassie, I didn't mean anything bad. It matters to me. Alam mo namang wala akong espasyo sa mga tao dito. Pero gusto ko pa rin magustuhan nila ako. Cassie, I didn't mean it that way. Then what did you mean? I know I'm just a stranger to them. A spoiled rich brat who has a lot of spare time. But I was really trying so hard to make them like me. I really genuinely want them to like me. I know I'm being pathetic and stupid. I never mean it that way. Bumuo ng mga daliri nito sa kanyang balikat. She blinked furiously to stop her tears from falling. Rafi, just go away. Naramdaman niya ang paghawak nito sa kanyang batok. Raf, just go. His fingers curled around her nape as his mouth crashed to hers. Tila sila gasolina na nagliyab sa kaunting ningas ng apoy. Her arms wrapped around his neck, pulling him closer as she pressed herself to him. His arms went around her as well, crushing her soft body against his steely frame. Volts of electricity coursed through her veins. He tasted just as she remembered, spicy, minty, and utterly male. His tongue relentlessly plundered her mouth in a passion that bordered on violence. She moaned, grasping at his neck and kissing him back with all the frustration and passion she never knew she had inside her. Hinila siya nito paupo sa kandungan nito. Ang mga hita niya ay nasa magkabilang bahagi ng balakang nito.
Bumaba ang kamay nito sa kanyang pangupo at tinikit siya ng mas mariin sa katawan nito. She whimpered when she felt the evidence of his arousal between her legs. Her hips rolled instinctively against him, rubbing her softness against the hard bulge in his pants. Tila doon ito natauhan. Iniiwas nito ang mga labi sa kanya at tinulak siya pabalik sa balikat. Otomatikong nagmulat ang kanyang mga mata. The expression she saw on his face was like a splash of cold water. She regretted it. He regretted kissing and touching her like that. Let's get you to bed. Hirap itong magsalita habang tinutulungan siyang umupo ng maayos. She felt numb. Wala sa sariling inayos niya ang damit. Get yourself cleaned up and then let's talk, Cassie. Marahan siyang giniya ni Rafi sa banyo at hinayaan siya nito. Wala siyang kakayahang makipagtalo. Ni wala siyang kakayahan tingnan ito sa mga mata. Hindi niya alam ang gagawin niya. Closing her eyes tightly, she let herself inside the bathroom.